Okay mga kanoisy, next video. Sila ay malinaw na middle class na Chinese nationals na nahuhuli o nakakalusot sa border. Ang tanong ay, bakit tayo nakakakita ng ganitong malaking pagtaas ng pag-traffic ng mga Chinese nationals hindi lamang sa southern kundi pati na rin sa northern borders ng USA? So kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, mula kay Kaalam PH, meron itong pamagat na mga tao sa China umaalis na. Ito pala ang totoong dahilan. Naku po, grabe, bakit naman nagsialisan yung mga tao nila? So yan yung aalamin natin kasi sobrang niyan men, sobrang questionable ba na bakit mag-aalisan yung tao sa bansa mo, like mamamayan mo. Siguro may problema sa pamamalakad or whatsoever. So, yan yung malalaman natin sa video ito. So, bago natin simulan, Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, mga tao sa China, umaalis na. Ito pala ang totoong dahilan. Like, comment, share, subscribe. Start. Mayroon 920% pagtaas sa mga iligal na pagtawid sa US border ng mga Chinese nationals. Ano ang nagdulot ng biglang pagdami ng mga Chinese nationals na tumatakas mula sa China na inilalagay ang kanilang buhay sa panganib at nagbabayad ng Wait a minute ha. Chinese nationals captured after crossing into Texas illegally paid smugglers $35,000 each. Grabe men. Yung $2,000 is 100,000 pesos siya eh. So, 500,000, 5, 10, 15. No. Mga 1.5 million guys. Grabe. 1.5 million mahigit. Grabe men. So, bakit kaya nire-risk nila yung mga ganyan Ano kayang mali sa tuloy? $50,000 bawat isa para lamang makatakas papuntang Amerika. Ngayon, ang mga ito ay hindi mga dukha na tumatakas mula sa isang sira-sirang sitwasyon o mula sa matinding kahirapan. Sa halip, sila ay malinaw na middle class na Chinese nationals na nahuhuli o nakakalusot sa border. Ang tanong ay, bakit tayo nakakakita ng ganitong malaking pagtaas ng pag-traffic ng mga Chinese nationals hindi lamang sa southern kundi pati na rin sa northern borders ng USA? Balikan natin ang So ano kaya yan? China. Ang footage na iyong nakikita ay kuha isang linggo na ang nakalilipas sa Beijing sa labas ng embahada ng US. Ang mahabang pila ay binubuo ng mga tao na naghihintay para sa kanilang visa interview. Para sa mga hindi pamilyar sa proseso, ang pag-apply para sa US visa, maging ito ay tourist, estudyante o trabaho, ay kasama ang mahabang online application kung saan isinasagawa ang pagsusumite ng personal na impormasyon. Matapos ang online steps at pagsusumite ng mga dokumento, makakarating ka sa yugto ng visa interview. Actually, rinig ko rin yung mga usap-usapan na yung visa nga ay sobrang napakahirap kunin, yung US visa. Kasalukuyan, may malaking pagtaas sa bilang ng mga taong nagtangkang umalis sa China at lumipas sa USA. Lalo na ngayon, natapos na ang covert lockdowns na nagbibigay daan sa mga Chinese citizens na maglakbay. Ang nakakatawa kasi dito guys, yung mga Chinese pumupunta ng Amerika, which is number one or mortal enemy ng China ay Amerika. So parang di ba? Mas malaya. Gayunpaman, paano kung ma-deny ang iyong visa application? Tulad ng nangyari sa malas na individual sa harap ko sa pila. May maraming dahilan para sa hindi pagkakasama sa visa, mula sa kakulangan ng sapat na paraan, kawalan ng kwalifikasyon o nais na iwasan ang masalimuot na proseso ng aplikasyon ng visa. Para sa iba, ang solusyon ay ang pagdaan sa mga lehitimong channels at magbayad para mapabilis ang kanilang pagpasok sa United States. Ito ay nagresulta sa malaking pagtaas ng ilegal na pagtawid sa border. Ang mga individual na ito ay hindi naglalakbay patungo sa USA ng bulag. Sa halip, mayroon na silang mga pre-arranged na trabaho, oportunidad o mga kaanak na naghihintay sa kanila sa malalaking Chinese communities na nakalatag sa buong USA na kilala bilang Chinatowns. Ang biglang pagdami ng mga ilegal na pagtawid sa border ay maaaring maipaliwanag sa ilalim ng ilang mga kadahilanan.
Una na dito ay ang pagtatapos ng lockdowns ng China kung Shanghai to end COVID lockdown and return to normal life in June amid economic slowdown. Authorities says restriction to ease in stage after extended lockdown that has sent shockwaves through China's economy and global supply chains. noon ay nakakulong ang mga tao sa kanilang mga barangay at apartment habang may pandemya. Sa bagong kalayaang maglakbay, maraming Chinese citizens ang nagpapaalis ng sabay-sabay. Isa pang nagbibigay ng kontribusyon dito ay ang malaking kahirapan sa ekonomiya ng China, isang realidad na kadalasang inuukit ng opisyal sa mga propagandang Nako. Chino habang iniipit ng Ano na pala guys? Bumabagsak na pala yung ekonomiya nila. Tapos the way sila na magbabalita, parang hindi nila ipinapakita sa publiko, men. Like iba yung ibinabalita nila. So parang ito yung isa sa patunay or sampal sa mukha ng Chinese government na kita nyo yan, no? Mga tao nyo mismo yan, mga mamamayan nyo mismo yan na medyo naaalarma na kasi pabagsak na nga yung ekonomiya nyo. Bakit kaya? Dahil kaya yung yung pera nila ay binubuhos nila sa pandigma nila. Ano ba 'yan? gobyerno ang isang umuunlad na ekonomiya, ang tunay na kalagayan ng iba na nagdudulot ng hindi kasiyahan at pagnanais na Nako. umalis. Ang pangatlong salik na nagpapalakas sa trend na ito ay ang mabilis na pagkalat ng impormasyon sa Chinese social media na naglalabas ng ideya na kahit nahuli ang mga border guards, ang mga individual na nagtatangkang ilegal na tumawid, maaari pa rin silang palayain. Ang balitang ito ay nagpapakita na ang mga Chinese nationals na nahuli sa border ay inilalabas sa mga non-governmental organizations o NGOs na may abiso na lumitaw sa hukuman. Sa madaling salita, kung mahuli sa illegal na pagtawid sa border, binibigyan ng mga individual ng mainit na pagkain, ine-escort sa isang detention center at binibigyan ng abiso na lumitaw sa hukuman sa itinakdang mga petsa. Pagkatapos, dinala sila sa isang NGO kung saan sila pinalaya. Malaya na tuloy ang kanilang paglalakbay. Marami sa kanilang naglakbay patungo sa New York Chinatown, San Francisco, LA o Yun din kahit saan ba, yung mga Chinatowns ba? Bakit kaya parang ginagawan sila ng mga ganun Paano ba dahil hindi sila makaintindi ng ibang lingwahe? Kasi dito sa Maynila, 'di ba, may Chinatown din? Or i-correct nyo nga ako guys kung ano yung use ng Chinatown. Mamaya research ko 'yan. Kasi parang yan yung halimbawa dito, meron din, halimbawa sa bansang to, meron ding ginawang Chinatown. Di ba? kung saan sila'y may mga oportunidad, pamilya o trabaho na naghihintay na mayroong minimal na panganib, lalo na ang panganib na makarating sa border. Sa masusing pagsusuri, natuklasan na isang malaking bilang ng mga Chinese nationals ang dumadayo sa Ecuador sapagkat hindi ito nangangailangan ng visa para sa mga Chinese traveler. Ang smuggling operation na madalas ng bayad ng China ay na-coordinate sa Ecuador kung saan nagkikita ang mga individual sa kanilang mga smugglers at naglalakbay sa South America patungo sa border. Bagamat dumaraan Grabe, sa nag-e-effort talaga sila, min. Like, dahil nga kadalasan or parati silang nahuhuli dyan sa US na direct mismo, parang ang yung iba dumadaan pa dito sa Ecuador. Grabe, sobrang lakas ng mga smuggles nila, men. Like, parang mga expert din talaga sila sa mga ganyan. Tapos kapag ka sila yung ginanyan mo, grabe yung mga parusa, di ba? mga mapanganib na mga lugar, ang malaking bayad ay nagtataglay ng sapat na proteksyon. Sa border, sila ay binibigyan ng mga tagubilin kung paano tatawid ng Grabe. maingat. Bakit pipiliin ng mga middle class na individual ang iligal na pagtawid sa border kaysa sa pagsunod sa tamang mga pamamaraan? Ang sagot ay matatagpuan sa mababang antas ng tiwala sa lipunan ng China. Sa kaibahan sa mga kanluraning lipunan na may mataas na tiwala kung saan inaasahan ng mga tao ang mga tarungan na laro, mas kompetitibo at oportunista ang lipunan ng China. Ang pagkakataon ay laging inaasahan sa kultura. Ang minimal na panganib na kaakibat ng iligal na Grabe. pagtawid tulad ng paglaya kung nahuli ay nagiging kaakit-akit na opsyon. Ano Kung din hindi talaga, ito- men. Buti na lang talaga hindi sila binibitay, kapag yan yung mga ginagawa nila. Siguro nahihirapan din kasi silang tumawid, men. Kasi yun nga na paparatangan sila or yung mga karatig bansa or mga bansang pupuntahan nila ay parang nagda-doubt na ba na
Ano ba yan? Baka spy lang yan. Kasi parang dyan din magaling yung China sa pa-plant ng mga spy sa mga bansang kalaban nila, di ba? Tayo nga dito sa Pilipinas, yung Coast Guard mismo natin, men, nalagyan ng 36 na na spies. Grabe yun. Laging may opsyon na subukan itong muli. Marahil sa pamamagitan ng Canada. Lalong makabubuting tandaan, may karagdagang hamon na may kinalaman sa Peace Bridge Park, isang mahalagang point ng pagtawid sa pagitan ng Canada at USA na ginagamit ng dekada bilang paraan ng ilegal na pagtawid sa border. Nakatagpo ako ng ilang kwento na naglalantad ng isang pangkaraniwang sitwasyon kapag ang isang nagtatrabaho sa Canada ay nahaharap sa deportasyon. Kadalasang iniiwasan nila ito ng pamamagitan ng isang estratehikong ruta. Pagkatapos ng kanilang deportasyon, nangangalap sila ng travel visa patungo sa USA, sumasama sa isang tour group upang tawirin ang border. Pagdating sa Peace Park na matatagpuan sa pagitan ng dalawang bansa, ginagamitan nila ang kakaibang lokasyon na ito upang maglakad ng malaya sa pagitan ng dalawa. Grabe. Pagkatapos ay hinahatid sila ng mga ahente Dumadaan din sila sa mga masusukal na gubat para lang makatawid, men. sa kabilang banda na legal na dumadaan, maging bilang Canadian o American citizens. Ang fenomenong ito ay nakabatay sa mga ekonomikong konsiderasyon at ang paghahanap ng kalayaan. Sa China, nakikita ng mga individual na may ilang kayamanan ang kahinaan ng kanilang ari-arian, lalo na't may paglipat patungo sa authoritarianism sa ilalim ni Xi Grabe. Jinping. Ang lumalaking kawalan In a rare move, world leaders voice worry over China's economic slowdown. So yun nga, parang I think yung mga negosyante din nila parang nababahala na sila ba na naku, baka maano ito, men, maano tong ekonomiya natin, laking ilulugi natin dito. Kaya bago pa man ito mangyari, ay migrate na tayo sa ibang bansa. Doon tayo magtayo ng mga negosyo. I don't know lang kung ito din ba yung reasons kung bakit maraming Chinese businessmen din dito sa Pilipinas. Kasi yung iba dyan, sobrang tagal na din namang nandyan sila. Ewan ko lang sa mga bagong Chinese businessmen dito sa atin na kakalipat pa lang kung ito din ba yung nila, reasons nila kung bakit umalis sila sa bansa nila. Grabe. yakan ang agam-agam tungkol sa pera at ang bumababang ekonomiya kahit na anuman ang sinasabi ng opisyal ay nagtutulak sa marami na hanapin ang kasiguruhan at oportunidad sa ibang bansa. Ang Amerika na may pinaniniwalaang pinapayagan ang iba't ibang kultura at pamunuan ay nagiging isang kaakit-akit na destinasyon. Ang trend na ito ay hindi lamang natatangi sa USA. Maraming bansa sa buong mundo ang nakakita ng malaking pagsugod ng mga Chinese Grabe. immigrants, legal man o illegal. Sa kaibahan, bihirang marinig ang tungkol sa Grabe mga yung illegal man o legal. So it means halos pantay lang yung dami ng tao ba na mas madami pa nga yung mga nagmamigrate na mga illegal, di ba? Grabe, men. So kita nyo yan hindi lang buong mundo yung hindi maintindihan yung China, men. Yung government nila, pati yung mamamayan nila, men. Di na nila naiintindihan. Amerikano na nagsusumikap na iligal na tumawid patungo sa China o ang paglitaw ng mga Amerikanong bayan sa China. Ang realidad na ito ay nagbibigay diin sa patuloy na pag-uusbong ng iligal na pagtawid sa border ng mga Chinese nationals na nagiging isang lumalagong krisis na nangangailangan ng Grabe, pansin. men. Sa labas ng mga lehitimong nanghihingi ng mas magandang oportunidad o umaatras sa hindi kanais-nais na kalagayan, mahalaga na tanggapin na maaaring gamitin din ng mga ahente ng Chinese Communist Party ang mga channels na nagfa-facilitate ng iligal na pagtawid sa border. Kaya't mahalaga ang mapanatili ang maingat na pagmamasid. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Ito ay kumakatawan sa mga gawain ng mga kriminal na network at ang mga nagtatamasa mula rito. Yung din kasi, men, I think deception yan, yung pinagagawa ng gobyerno ng China. Tama ba? Comment nga kayo sa baba, guys, kung ano yung tingin nyo. Pagiging impormado
at maalam ay pangunahing susi habang patuloy ang pagunlad ng sitwasyon nito. Sa panahon ng interview, ang mga individual ay sumusunod sa biometric procedures, kabilang ang fingerprinting. Ang mga opisyal na konsular ay sumusuri sa mga aplikante upang tiyakin na hindi sila sumusubok na dayain ng sistema o mag-immigrate ng iligal. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Grabe, men. Kita nyo yan? Mula kay Kaalam PH. Supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to support our channel too. Filipinese. Like, comment, share, subscribe. So, yun. Again, kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below kayo. Then, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, kita nyo naman, guys, na grabe yung sigalot or grabe yung pangyayaring yan sa bansang China, ano, na mismo mga mamamayan nila ay nagsialisan na. Tapos yun nga, parang ano ano siya, parang nagko-contradict siya sa sinasabi ng gobyerno nila na yung ekonomiya nila ay lumago. Siguro sinasabi lang nila na lumago yung ekonomiya nila para hindi sila makita ng kahinaan or weakness, ano. Na yun nga, baka ano kasi kapag siguro bumagsak yung ekonomiya nila, parang baka yung mga partners nila, mga bansa, ay parang aatras sila ba na wala na pala to? Wala na pala tong wala na pala tong pera tong bansang to. Mahirap to. Baka sa atin to umutang, something like that siguro. Or yun nga, baka corrupt ba? Corrupt ba yung China? Wala kasi akong Or yun nga, baka yung nila, yung pondo nila ay binubuhos lang nila sa pandigma nila. Depensa, opensa. Yun din yung kinapangit nun. Kung yung budget iuubos mo na lang para lang para lang masabihan ka ng ibang bansa na, nakakatakot yung China. Para lang ganun. Tapos yung mga mamamayan mo, wala na. Halos, naghikahos na. Grabe, man. Pero yun nga, sabi naman dito na mga average or mga middle class naman daw yung mga nagsisitawid, pero grabe, man. Sobrang dami nun, men. Mapa-illegal or legal of way of transaction nila ay din talaga. Sandamakmak din talaga yung alisan. Pero yun nga, ang medyo natatawa ako kasi Chinese sila pero pumupunta sila dun sa Amerika. Siguro nakitaan nila na naku, itong China government namin parang eng-eng. Hinahamak or parang pinoprovoke din talaga yung US, men. Like, G na G sa war, hindi iniisip yung mga mamamayan. Kaya alam naman natin kung gaano kalaki yung aliado ng Amerika, di ba? Tapos yung China, na bulong-bulungan pa na parang lang, marami nga silang depensa pero ampaw naman. Kaya siguro ganun Grabe yun Yung mga mamamayan nila dun pa talaga sa Amerika lumilipat na kalaban mismo ng bansa nila. Kaya yun, napapaisip din ako na bakit kaya ganun, men? Anong problema sa loob? Kayo, ano sa tingin nyo yung totoong nangyari kaya dito, men? Or yung opinion nyo lang, comment nyo yan sa baba. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe to si Xi Jinping, men. Grabe siya. So, that's it na lang muna, guys. Filipino say, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita-kits sa susunod nating reaction video. Filipino is out.